Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome to the 3 p.m. or the Filipino worship service dito po sa Green Hills Christian Fellowship. About a month ago, we made a decision to move the afternoon services to here in Auditorium A. So thank you very much for adjusting with us. Ang 3 p.m. service at ang 5:30 p.m. services ay dito na po sa Auditorium A. Tayo po ay tumayo and let's take this time to greet one another. Pwede po tayong umikot ng ilang sandali and just take this time to shake the hand of maybe one or two or many who are here with us. Isa pong kagalakan ang muling makapagsama-sama po tayo dito po sa auditorium upang sambahin ang ating Panginoon, so that truly as the bride of Christ, we can worship the one true God in spirit and in truth. Psalm 100 verses 4 and 5. At ito po ang basis ng unang awit sa hapong ito. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank You for such a promise. We thank You for this wonderful truth. Salamat, O Diyos, sa salita Ninyo na muling nag-a-assure sa aming lahat na Kayo nga ay tapat. Napakabuti Ninyo, O Diyos. Napaka-perfect po ng pagmamahal Ninyo sa amin at kami po sa hapong ito ay nagpapasalamat. And so, Father, we celebrate Your goodness this afternoon. And on this first Sunday of this month, we celebrate the victory that has been won on that cross, even through the elements that we will partake later on. Sa pamamagitan po ng aming mga awit, ng aming mga panalangin, sa pagbasa ng Inyong banal na salita, sa pag-aral at pagtanggap po ng Inyong mensahe para sa amin sa hapong ito. At lalo na po sa banal na hapunan, may we respond to You with much thanks. May we praise You, for even as we will sing together, the Lord is good, and Your mercy truly endures forever. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, tayo ay sabay-sabay na magbabasa ng salita ng Diyos. And again, this being Communion Weekend, binabalikan po natin ang sermon series on the book of Luke. Si Pastor BJ Sebastian, ang ating regular 3 p.m. preacher, ay kasalukuyang nasa GCF Baguio. And they are there to celebrate, of course, the anniversary of GCF Metro Baguio and to install its newest resident pastor. Our speaker, our preacher for this afternoon is Pastor Sam, who is obviously another familiar face. At tayo po ay sabay-sabay munang magbabasa ng Luke chapter 6 verses 43 to 45. So please open with me to Luke chapter 6 verses 43 to 45. Kung kailangan nyo po ng Bible, there are several Bibles in the hall. I will be reading from the same Bible. You can turn with me there
to page 1040, page 1040. Luke chapter 6 verses 43 to 45. Tayo po ay tumayo at sabay-sabay po nating basahin. Luke chapter 6 verses 43 to 45. For no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. For each tree is known by its own fruit. For figs are not gathered from thorn bushes, nor are grapes picked from a bramble bush. The good person out of the good measure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y makakaupo. Let's keep our Bibles open. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Yun. Sa mga nakalipas na First Sundays ay nagkakaroon tayo ng series sa Luke o sa Lucas. Itong konteksto po na pinag-uusapan natin ay mahalaga sapagkat meron tayong communion ngayong araw. Pero may dalawang bagay na tugma sa mga pangyayari sa panahon ngayon sapagkat marami na pong bula ang propeta. Pero ito pong paalaala sa atin ay paalaala hindi lamang sa false teachers, kung hindi sa atin din. Kaya tignan po natin, avoiding deception o pag-iwas sa paglilinlang. Luke chapter 6 verse 40 to 45. So, doon po sa passage natin, sa ating CP, tinuro ni Jesus sa bawat tagasunod ni Kristo ang kahalagahan ng pagsusuri sa sarili o self-examination, sabi nga, at pagkakilala sa mga huwad na guro. So si Pablo ay nagbigay ng isang mahalagang patnubay tungkol dito sa 2 Corinthians 13:5. Babasahin ko sa Ingles saka sa Tagalog. Sabi po sa Ingles, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Or do you not realize that this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test? So suriin ninyo ang inyong sarili upang makita kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. O hindi ba ninyo natatalastas ito tungkol sa inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na lamang kung hindi ninyo maabot ang pagsubok. Mabigat na paalala po yan ni Pablo sa atin. Ang tanong kasi, paano mo masusuri ang iyong kaugnayan sa Diyos at ng ibang tao? Binigyan tayo ni Jesus ng dalawang prinsipyo upang maiwasan natin ang panglilinlang sa sarili at panglilinlang ng ibang tao. Ngayon po, meron tayong batayan. So kung tatanungin ko po kayo, katulad kanina, may tinanong ako, so paano malalaman na false teacher ang isang tao? Madali, kasi meron tayong Biblia. So ngayon, alam natin ang Biblia ay ang ating sukatan. Kaya dapat familiar tayo. Yung nga pong mga nag-aaral ng pagiging bank teller, isa sa mga training nila, napaka-familiar sila sa tunay na pera. No, genuine dollars. Yun ang kanilang inaaral. Hindi yung fake. Yung fake later on. Sa sobrang kasanayan nila sa legit at genuine na pera, alam nila yung hindi legit o fake news. Ngayon po ang equivalent niyan, marunong ba kayo tumangin ng fake news? Alam niyo, napakasimple. Pag may nakita kayong news, i-google nyo. Magugulat kayo, ay, hindi pala totoo. O minsan, tama yung picture, mali yung news. Tama yung video, mali rin yung news. So, kailangan mag-ingat po tayo. Pero kapag may isang propeta, sabi niya siya'y propeta, magsasabi siya, magkakaroon ng malaking sakuna sa Tacloban, babagyuhin yun. Yung Tacloban po, pinangalan ng Tacloban kasi tinatakloban. Noong 1907, nagkaroon na ng tsunami ron doon pa. Na-discover lang natin yun, may nag-research.
So parang sinabi mo, magkakaroon ng Carmageddon sa EDSA. Siyempre, it goes without saying. That's what EDSA is known for. So, kailangan natin alamin kung paano natin masusunod itong dalawang bagay na guideline o principle sa atin. Principle number 1. Each tree is known by its fruit. Ang bawat puno ay nakikilala sa bunga nito. Siyempre, kung ano yung bunga, yun ang puno. Nakakita nga po ako ng post sa Facebook na miniature bonsai orange tree. True enough, may miniature bonsai orange fruit. So nakatutuwa. Ang mahal pala ng bonsai. Akala ko pag pinaliit mo lang ganun, yun na, tapos na. Alam, may maintenance po pala yan. May retainer's fee ka pa doon sa taga-alaga ng bonsai mo. Pero, ang tanong natin, may dalawang katanungan sa prinsipyong ito. Are you a good tree? Mabuting puno ka ba? Self-examination. Kasi sinabi nga po doon sa pahina natin, basahin natin sa Tagalog, sapagkat walang mabuting punong namumunga ng masamang bunga, ni hindi rin namumunga ng mabuti ang masamang puno, sapagkat ang bawat puno ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. By their fruit you shall know them. Sa magitan ng kanilang bunga, makikilala mo sila. Pero yung pundasyon na kailangan nating ilagay bilang mga Kristiyano, meron tayong pundasyon. Ang pundasyon natin ay bearing fruit is connected to repentance. Ang pamumunga ay konektado sa pagsisisi. Yan, pakilipat niyo po yung PowerPoint. Ang pagbubunga ay konektado sa pagsisisi. Yan. Yan po. Bearing fruit is connected to repentance. Ang pagmumunga ay konektado sa pagsisisi. Pag binilikan natin yung turo ng Panginoon sa Luke chapter 3, verse 7 and 9, pwede niyo pong sundan niya kahit sa inyong smartphone. Sabi ganon, si John si John the Baptist. He said, therefore to the crowds that came out to be baptized by him, you brood of vipers, kasi may mga nagpapanggap, who warn you to flee from the wrath to come? Bear fruits in keeping with repentance. Ibig sabihin, mamunga ka ayon sa pagsisisi sa kasalanan. Ang ibig sabihin nun, yun yung simula na bunga ng isang Kristiyano. Nagsimula ka sa repentance. Pagsisisi sa kasalanan, pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, yun ang simula, yun ang pundasyon. Ang pamumunga ay konektado sa pagsisisi. Alam nyo, mahilig po ako sa puno Na-bless kami for 12 years, tumira po kami sa bahay nila Elder Poyen Pini at ni Deaconess Luz Pini. Ayan, nakita niyo yung picture na yan. So si Ate Deacon Luz Pini, nagplant na pala siya ng mango tree doon. So sanay na kami na paggabi, bug, may nahulog doon sa bubong namin. Pero napakasarap kumuha ng bunga sa iyong bakuran at kakainin mo. Sa sobrang hilig ko po, atis, sapling ng atis, aking pong tinanim. At tignan niyo po, ay naku, pagkatamis-tamis po nung atis na yan. Ang tamis-tamis po. At natuto na rin kami, hindi mo pwedeng kuhanin siya ng too early. Kasi matigas, mapipilitan mong mahinog, mahirap, hindi masarap. Hindi mo rin pwede kuhanin ng too late kasi uunahan ka ng ibon. Kakagatin ng ibon yan. Pero sa sobrang sarap, kahit kinagat na ng ibon, tinanggal ko lang yung kinagat ng ibon, kinain ko pa. Pero nanunungkit din po yung kapitbahay. Pero masarap. Hindi lang yan ang aking tinanim. Nagtanim din po ako ng saging. Yan. Naku, hindi ko ganun kadali yan i-harvest. Kasi pagkabigat-bigat nung bunga ng saging, kasi yung stalk niya ang bigat-bigat. Tapos ang sarap po niya, bago siya mahinog, kakainin mo na. Kasi ang sarap, mabilog-bilog na parang sabay. Ang saging pala, pag namunga na, papatayin mo na yan. Puputulin mo na yan. Kasi pag pinutol mo yan, tutubo pa sa gilid, panibagong usbong ng saging, puno ng saging. So,
Napaka-obvious pag pinakita ko sa inyo, saging, puno ng saging, atis, puno ng atis, mangga, puno ng mangga, yun ang ating dahilan. In fact, sa ating konteksto, sa konteksto natin, nakita natin, ano ba yung bunga nakikita? Kasi maganda sa ESV, nakalagay dun, for no good tree. Unfortunately, sa NIV, no good tree. Kasi yung Greek word na gar, for, nandun yun hindi mo maalis yun. So, ang ibig sabihin, pag nandun yung for, kailangan tanungin mo, what is it there for? So, yung for na yun, ibig sabihin, binabanggit niya na meron siyang binanggit sa konteksto. Nasa verse 43 na tayo. Ibig sabihin nun, yung naunang mga verses kasama sa konteksto, ano yun? Mga binanggit ni Luke sa atin. One is love for enemies. Love for enemies. Ayan, next slide. So, yun ang context natin. Love for enemies. Nabigla, nasobra. Anyway, una, love for enemies. Susunod, loving and merciful our Heavenly Father. Ayan, Luke 33. Mapagmahal at maawain katulad ng ating Diyos Ama. At ikatlo, bago yung verse 43, hindi mapaghusgang ugali. Hindi mapaghusgang ugali. Ang ibig sabihin nun, sabi nga ganun, bakit mo mas pinapansin yung muta sa iyong kapatid samantalang may troso sa iyong mata? Ang sabi nga ganun, tanggalin mo muna yung muta mo bago mo pansinin, o yung troso mo, bago mo pansinin yung muta ng iyong kaibigan. Ang ibig sabihin nun, huwag kang judgmental. By the way, correction lang yun. Ang ibig sabihin nun, pwede kang pag nakita mo yung kaibigan mo na nagmumura, nagsasalita maganda, pwede mong karapatan mo yun at responsibilidad mo ng lovingly, respectfully. Pero tingnan mo muna, sandali, ako ba pag nagulat, nagmumura? Ako ba pag nasingitan, So, pag napansin mo na ganun ka, manalangin ka muna, mag-pray ka, hingi ka ng tawad sa Panginoon. Tapos pag yung kaibigan mo, Brad, pansin ko kanina, ang lulutong ng mura mo, naku, hindi magandang patotoo yan. Di ba? Kung nakarinig tayo ng kapatid natin, sinabing ganyan, sa inyong mga bumabati ko sa akin, mamatay na sana kayo. No, siyempre, di ba hindi maganda yun? So kailangan kausapin natin. Kaya pag nakita ko po yun, kakausapin ko po. Kasi bad yun. Hindi mo dapat sinasabi yun in public or even in private. Hindi maganda. So, yung kontekstong yun, kaya sinabi, kaya nga, hindi na-capture ng Tagalog translation, kaya nga sapagkat walang mabuting for, no good tree bears bad fruit. So, ang ibig sabihin, yung mga binanggit na iyon, love your enemies, magmahal sa kaaway, magiging mapagmahal, maawain, at hindi mapag-usang ugali, yun ang bungang nakikita. Hindi lang yun. Of course, pag tinig natin yung buong Biblia, ang isang lutang na lutang na fruit is the fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:22-23, subalit nga ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinanuhan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. 9 fruit, singular, of the Spirit. O syempre, minsan hindi tayo, lalo na pag nagda-drive ka. Kaya nga po, ang suggestion ko sa mga driver, kaya nag-drive, mag-pray muna kayo bago kayo umalis. Lord, layo mo po ako sa mga reckless driver. Yan, legitimate prayer yun. Lord, tulungan niyo po ako maging pasensyado sa mga reckless driver. Yan. Kaya pag nag-pray ka na, medyo handa ka na. So, nag-cut sa'yo, pigil sa sarili. Huwag mo nang businahan kasi pag businahan mo pa. So, yun ay bunga. Sabihin, ang isang Kristiyano, lutang at kita sa buhay niya ang fruit of the Holy Spirit. Lutang na lutang yun. Ganito, mag-e-elect tayo, natutuwa tayo sapagkat ang mga nakita nating mga candidates sa deacons and subok na yan. Subok na yan, parang actually hindi election and affirmation. We're only asking for your affirmation sapagkat kilala natin yan. Pero,
Hindi ba napakasakit pag, ang bait niyan. Ano yan, nagsiserve yan sa GCF, ganyan yan. Tapos biglang may attend dito. Ay, kasamahan ko yan sa opisina eh. Oo. Walang Yahoo yan eh. No? Meron akong dinedicate na anak, hindi ko po sabihin kung sino. Ando si Gas Abelgas, saka si Erwin Tulfo. Kasi very close friend niya. Kinausap ako ni Gas Abelgas saka ni Erwin Tulfo. Pastor, kaibigan namin. No? Kasi ninong sila doon sa anak eh. Hindi namin alam, Christian pala yan. So, nagtawanan kami. Wow, hindi namin alam, Christian pala yan. Sa GCF ka lang ba kilalang Christian? Paano sa opisina? Sa business? Paano sa pamilya? Sabi ng isang preacher nga, transformer ka ba? Pagdating dito, hello, hi, kamusta? Okay. Pero, tawa ko doon sa isang preacher. Para kang transformer pagdating sa GCF. Wow. Pagdating sa bahay, mainit ang ulo mo. Now, ito nga po yung paalaala. Ang paalala sa ating mga Kristiyano, minsan nadadapa tayo. Kaya nga pinapaalalahanan tayo. Ang paalala sa atin, Brad, the fruit of the Spirit, kindness. Kind ka ba sa pamilya mo? Kind ka ba sa workers mo? Kind ka ba sa co-employee mo? So pag hindi, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin niya kasi lilinlangin mo sarili mo. At magkakaroon ka ng tinatawag na bad testimony. So nakalulungkot yun. Pangalawang tanong, para mapamuhay natin yung prinsipyo ng each tree is known by its fruit. Ang bawat puno ay nakikilala sa bunga nito. Yung pangalawang tanong, ikaw ba ay yung tamang puno? Are you the right tree? Kasabing ganun, for figs are not gathered from thorn bushes, nor are grapes picked from a bramble bush. Yung pong briar, minsan, thorn bushes sa briar, sa Old Testament pag tinignan mo, palaging ginagamit siya sa konteksto ng desolation, konteksto ng judgment. Ang ibig sabihin po nun, talagang pinabayaan yan, hindi walang nag-aalaga dyan. Inabandon na nga, hinusgahan nga ng Panginoon yung lugar na yan, filled with thorn bushes and briars, or bramble, ang sabi ko, bramble bush. Matitinik po yun eh. So ang tanong po dun na dapat nating sagutin ay, ikaw ba ang tamang puno? Alam niyo yung fig, nakatikim na po ako niyan sa bahay po ni Pastor Boots Diwa sa California. Meron silang fig tree. So talagang pinitas namin at kinain masarap. Apparently dito sa Pilipinas, sa grocery you can buy fig, parang cake, fruit. Masarap po yan. Grapes, of course, masarap yan. And just to remind you, yung natural po, ang bilin yung grapes, yung may seed. Kasi hindi po yun modified. Ayan. So pag ang lumalabas sa iyo ay hindi mabuti, kasi sabing ganun, pwede ba na ang fig ay magkaroon ay galing sa tinik, o ang ubas ay napupulot sa isang dawag? So, pwede bang Kristiyano ka pero hindi maganda lumalabas sa iyo? Kasi pag binasa natin yung Galatians 5:19-21, bago yung fruit of the Spirit, yung works of the flesh. Now notice, yung pagkakaiba, fruit of the Spirit, singular, 9 characteristics. Pero sinabi, works of the flesh, plural. Ito ang sabi, Galatians 5:19-21. Hindi ba kakaila ang mga gawa ng laman? Pakinggan po natin. Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Recently po, big news. Pwede kong banggitin dito, no? Hindi naman ako aabot, baka di man. D.D. Combs, isang Hollywood star.
sex addict and whatever kind of addiction. And pinakita yung video ni Justin Bieber when he was high on drugs and what he saw. Buti na lang si Justin Bieber nakatakas, nakakilala sa Panginoon. Kapatid na natin si Justin Bieber sa Panginoon. Sabi niya, it's traumatizing. It's hell for him. Thinking back what he did and knowing that that guy videotaped everything. Lahat ng guests niya na big time Hollywood stars and singers, paglalasing at pagngangulan niya at all kinds of bizarre practices. Nakalulungkot at nakakatakot. Sabi nga ni Clark, sabing ganon, and I quote, "Not to have good fruit is to have evil. There can be no innocent sterility in the invisible tree of the heart. He that brings forth no fruit and he that brings forth bad fruit are both only fit for the fire." Ang hindi pagkakaroon ng mabuting bunga ay ang pagkakaroon ng kasamaan. Walang inosenteng baog sa hindi nakakakitang puno ng puso. Ang hindi nagbubunga at nagbubunga ng masamang bunga ay kapwa karapat-dapat lamang sa apoy. Di ba nakalulungkot yun? Kasi ang importante po, nakakilala ba tayo talaga sa Panginoon? Naisama po ba yung diskusyon sa sinama ni Pastor Larry about justification, sanctification, and glorification? Ang justification po, dito tayo nagsimula. Nung tayo'y nagsisi sa kasalanan, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Justification. Just as if we did not sin. Yun ang justification. Ngayon po, na Kristiyano na ako, minsan spirit-filled ako, minsan hindi. Minsan may yan, sanctification yun. Glorification, sa presensya na tayo ng Diyos noon sa langit na. So, anong difference? Well, justification, legal standing. Ibig sabihin, as far as God is concerned, kumbaga, quote-unquote, legally, we're justified, just as if we did not sin. Pero ang sanctification, internal condition yun eh. Ano ba, nagbubunga ka ba ng spirit, fruit of the spirit? O hindi? Yun ang sanctification. Talagang, by the way, tip ko lang po, pag kayo'y nagkasala, kahit karumal-dumal at pangit ang inyong kasalanan, immediately ask for forgiveness. Hingi ng tawad kasi si Taning, halika, sige na, gawin mo, okay lang, walang nakakakita. Sa paggawa, pambira ka, Kristiyano ka pa naman, tiga GCF ka, ba't mo ginawa yan? Ganon si Taning eh. Pansinin nyo, accuser of the brethren, deceiver and destroyer. So meron tayong 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. So, kung ihayag natin ang ating kasalanan, siya'y tapat at makapangyarihan, tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng karumihan. So yun, habang madumi ka, habang nagkasala ka, habang damdam mo yung dumi ng kasalanan mo, lumapit ka sa Panginoon. Huwag mong isipin yun na, Panginoon, pag okay na ako, lalapit ako sa iyo. Kalokohan yun. Galing sa impyerno. Ganon si Taning, napaka-utak niya. Sasabihin niya, okay lang. Pag ginawa mo, bad ka. Kaya nga deceiver eh. Ang justification, once for all time. Minsan ka lang naligtas eh. Minsan ka lang pinuspusan ng Espiritu Santo. Anak ka na ng Diyos, may eternal life ka na. Meron ng prepared na mansion in heaven sa iyo, yung katawang lupa mo, nakaabang na yung katawang langit. Sanctification, continuous throughout life. Di ba? Paglabas mo mamaya, okay yung sabi ni pastor, pray tayo bago tayo umalis sa parking. Pray ka muna bago umalis. Tapos magpa-park ka sa Mega Mall. Ito may parking. Di na. Naka-hazard ka na, paatras ka na. Biglang, may sumingit sa'yo. Doon masusubok. Ingat po kayo sa parking mamaya sa mall, ha? Mukhang tatarget kayo. Ako magko-confess. Nangyari po sa akin kasi yan eh. Talagang paatras na akong ganun. Aba, sumingit.
SUV. Wang, wang. May wang-wang pa. Ay, diniretso ko. Diniretso ko rin. Naghuminto siya. Binaba ko yung yung salamin ko. Hindi binaba yung salamin. Umalis. Mukhang taga GCF. Si Pastor Sampalin. Justification. Entirely God's work. Yung kaligtasan mo, gawa yan ng Diyos. Gawa yan ng Diyos. Yung sanctification, gawa din ng Diyos, pero meron tayong responsibility. We cooperate. Di ba? Ano ba ang sabi? Pag tinignan nyo yung Bible, ito, tingnan nyo. Pag tinignan nyo yung Bible, ano yung dalawang importante sa Kristiyano? Importante sa ministry, importante sa elders, importante sa pastor, importante sa apostles. Importante sa Sunday school children. In fact, may kanta ron. Ano yung dalawang yun? Read your Bible, pray. Ganun pala. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray, and you grow, grow, grow. The word and prayer. When the apostles were starting their ministry, sabi nila, kayo ng spirit-filled men, full of the Spirit, to take care of the widows, while we will focus our time on prayer and the word. Pag may counseling ako, may away, may marital kamusta yung prayer life nyo? Kamusta yung quiet time nyo? Wala. Sasabihin ng mister, paano ko naman humamahalin yan? Hindi ako nilirespeto niyan. Sasabihin naman ni Mrs., paano ko naman rerespetuhin yan? Hindi ako minamahal niyan. Ay, walang katapusan yun. Ang sabi sa Bible, husband, love your wife. Period. Walang sinabi, if she is respectful. Sabi ng wife, respect your husband, whether he is showing love to you. Yun eh. Kaya nga may Sunday worship service. Alam nyo na ito eh. Alam ko na ni ito, pero paalala sa atin. Isa pa, yung justification, perfect, solved, 100%, justified, ligtas. Pag-aari ng Diyos, walang magagawa ang kaaway sa anak ako ng Diyos. Perfect. Namnamin niyo yun. Pero, pagdating mo dito sa sanctification, not perfect. Di ba sabi sa 2 Corinthians 5:17? Behold, we are a new creature. The old has passed. Everything is new. That is positionally, experientially. Are we perfect? It's a struggle. Pero, hindi dapat magtapos doon. Justification, pare-pareho, lahat anak ng Diyos. Juan 1:12, ang lahat ng tumanggap kay Kristo, nanali kay Kristo, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi sinabi na lahat ng tumanggap kay Kristo, may growth group, regular sa Sunday worship service, nagta-tithe, nagko-quiet time, nagpe-pray, nagpe-fellowship, nagwi-witness, ay anak ng Diyos. Walang sinabing ganon. Ang sabi lang lahat ng tumanggap kay Kristo ay anak ng Diyos. Pero, pare-pareho yun. Sanctification, merong nagbabackslide, merong regular. Isipin nyo nung po tayo, pandemic. Di ba? David Jeremiah, Chuck Swindoll, John MacArthur, John Piper, Pastor Larry, Pastor BJ. Ay, 3 p.m. Si Pastor sabi dito lang, David Jeremiah. Hala, nagkaganon mga tao. Wala na ngang pwede nang pumunta. Mas gusto yung ganun. Una-una, kahit hindi ka maligo eh. Di ba, nandun ka lang saan na mag-worship ka. Nakalulungkot. It did good, but it also naging remote control ang church. So that is principle number 1. Each tree is known by its fruit. Principle number 2. Mula sa kasaganaan ng puso, ang bibig ay nagsasalita. From the abundance of the heart, the mouth speaks. The word that is used there
O basahin na natin. Verse 45. The good person out of the good treasury, produces good. And the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa mabuting kayamanan. At ang masamang tao ay gumagawa ng masama mula sa kanyang masamang kayamanan. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. From out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Na, pwede kang magpanggap. Pwede. Paminsan-minsan pwede kang madulas. Pero kung kilala kang banggadero, sugalero, lasenggero, babeero, lahat ng ero. Kasi pag tinignan nyo, mahirap pigilin yun eh. Pwedeng magpanggap. Alam nyo, dito po sa simbahan, minsan may mga lumalapit na walk-in. Madalas po pag medyo ako yung pinapalapit. No? So may lumapit, NPA daw. So, ang daming kwento. Pag ganyang marami ng kwento, alam ko na yung susunod. So, sa dami ng kwento, ang suma total, kailangan ko po ng pera para umuwi sa probinsya. Okay. Tapos meron naman, umuwi siya ng maaga daw. Susupresahin niya misis niya. Nakita niya, wala misis niya sa baba. Pag akit siya sa kwarto, pagbukas niya, yung misis niya nakikiapid. Sa sobrang sama ng loob, binang niya daw yung pinto. Naglakad siya ilang araw. So tinignan ko yung tsinelas. Ang kapal-kapal pa ng tsinelas. Hindi naman siya madumi. Tapos kinuwento ko, alam niyo ba na, nakwento ko na pala ito. Anyway, alam niyo ba na absuelto kayo kung nakita niyo indiak ang inyong asawa at napatay ninyo? Absuelto kayo, crime of passion. Momentary insanity. Pero kayo, umalis kayo sa sobrang sama ng loob. Nagdabog lang kayo, ganun. Well, minsan sa sobrang sabihin ko, Brad, alam ko nangangailangan ka ng pera, pero wag na ganito. So, aabutan ko na lang po minsan para may pamasahe. Kaso magtatanong, saan pa ho ba may CCF dito? May CF. Doon po, CCF. Tapos susunod ho kayo sa GCF. Sa VCF. Tapos punta ho kayo dito sa EDSA Shrine. Ayun. So. Minsan, nakakalungkot. No? Pero ito, tingnan ninyo. Yung susunod na chapter, Luke chapter 7, merong isang centurion. Kasi nakakatuwa pag binasa natin yung sumunod na chapter. No? Sa Luke 7, may isang centurion, sabi niya, basahin ko in Tagalog, na may isang centurion na meron siyang alipin, na may sakit at mamamatay na. Ngunit importante sa kanya o pinapahalaga niya. So nung narinig ng centurion na si Jesus ay nandiyan, pinadala niya yung mga elders ng mga Jews at sinabi niya na papuntahin dito para pagalingin yung aking alipin. At nung pumunta sila kay Jesus, sila'y nagmakaawa kay Jesus in behalf of the centurion. Tingnan niyo yung sinabi gano'n. Sabi nga nito, siya po ay karapat-dapat niyong puntahan sapagkat ito pong centurion na ito, mahal ang ating bansa at siya po ang nagpatayo ng ating sinagoga. Centurion, ano po yun Roman soldier po yun na medyo mabigat, parang Italian cohort. Kilala siya na mahal niya ang Israel. Hindi lang yun, siya nagpatayo ng isang synagogue. Nakita nyo, out of the abundance of the heart. Now, marami po ngayon na tumutulong merong isa po, ginaya niya yung ginagawa ng isang Amerikano. No? So, bumili siya ng turon yata. So, magkanong kita niyo po, Nay? Sabi nga, piso sa isang sige. Wala po akong pera Pwede niyo ba akong bigyan na lang, kuha na lang po. So binigyan siya ng isa. Tapos, okay na ba sa iyo yan, anak? Sabi nung nanay, ibibigyan niyo pa ba ako? Oo, sige, yan, binigyan pa ng dalaw. Sige, kawawa ka naman, kain ka lang. Nay, salamat po, binigyan niyo ako. Sige. Tapos, rayan siya, Nay, saan kayo pupunta? Ay, hindi, magtitinda pa ako doon. Sabi niya,
Yung asawa niyo po, ay walang trabaho eh. Anak niyo, ay naku, na pinag-aaral ko po eh. Nay, tapos lumapit siya. Sabi ganyan, salamat po, ba't niyo po ako tinulungan? Sinabi, siyempre nagugutom ko eh. Tapos Nay, meron po akong bibigay sa inyo. So, ginanon niya yung kamay. So, ganyan po yung kamay niyo. Bakit? Hindi, ganun yung kamay niyo. So, 1,000. Sabi yun, uy, bakit naman hindi? Hindi, sige po, para sa inyo po yun. 2,000. 3,000, 20, 30, 40,000. So, umiyak yung nanay, ayaw niya tanggapin, sabi, naku, ano po ito, baka bawal. Hindi, sa inyo po yan. No? Now, whatever the motive is, some of us will know, I'm sure some of you will say, ang laki naman ng kikitahin niya pag yung monetize yung viewing, di ba? Pero salamat pa rin sa mga taong ganun. Salamat. Kasi bukal sa loob nila. Pag ikaw ay umaapaw sa pasasalamat sa biyaya mo, ibang klase yung tutulong ka sa kapwa mo. Pag ikaw ay di ba yung pong yung parable nung may utang, yung may utang na 100, nung makakita niya yung may utang sa kanya na piso, galit na galit siya. Pero yung isa na may utang na ilang milyon, pinatawad siya. Ay hindi, baliktad yata ang aking kwento. Yung ilang milyon, pinatawad siya. Kaya nung nakakita siya ng may utang sa kanya, pinatawad niya. Di ba kasi, maliban na maramdaman mo yung pagpapatawad ng Diyos sa iyo, hindi ka matututong magpatawad eh. Ganun po yun eh. So, napakahalaga. Ano yung bunga? Sabi, mula sa kasaganaan ng puso, kung ano yung kayamanan, yung word na ginamit dito, treasure, ibig sabihin nun, nakaambag, nakatago, nakabaol, no? Nakaalkansya. So, pag lumabas yun, kung ano man lumabas dun, katulad ng centurion, ang lumabas ay kabutihan ng puso. Kasi mabuti yung kanyang puso eh. Now, tungkol sa, ang sinasabi dito, speech, pananalita. Katulad po ni Pablo, may 5 areas in which Timothy is to serve as an example to other believers. Di ba? Ang sabing ganon, in his speech, in his conduct, in his love, in his faith, and in his purity. Sa Tagalog, maganda po ito eh. Sa kanyang pananalita, sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang kadalisayan. Ganda sa Tagalog. No? So, ibig sabihin nun, kung ikaw yung tamang puno, ikaw nga ay Kristiyano, yung lumalabas sa bibig mo ay dapat maayos. Nung bata pa po kami, kasi naging Kristiyano po ako 2nd year high school eh. Minsan pag yung medyo emotional tayong nakikipag-usap sa mga kaibigan, di ba? Uy! Beep, beep, beep. Ba't wala ka kahapon? Beep, beep, beep. So, kailangan baguhin. Naalala ko nun, ang turo sa akin is, pambihira naman. Uy! Pambihira naman. Talagang consciously papalitan mo eh. Pag nag-reunion nga kami ng high school, di ba? Uy, Rendal! Beep, beep, beep. Pero hindi naman sila galit. No? Kaya lang, ganun ang greetings nila. Di ba? Mumurahin ka, kaliwat kanan. Pambihira naman. Para ka lang bagong gising parang high school. Nakakatuwa sila kausap. Pero yun ang lumalabas sa kanila, sa kanilang puso. Meron pong isang player, hindi ko na po babanggitin. Nagulat ako. Player po siya, malapit sa amin. Well-known player, magaling sa basketball. Pero barumbado. Basagulero. In fact, kitang-kita sa video, wala tayong technology na shotgun mic katulad sa NBA. Kasi kitang-kita mo yung malulutong na mura niya. So tanggal siya. Sayang, sabi nga ng iba. Kinuha ng ibang eskwelahan. Ganun pa rin. Kinuha ng PBA. Now, ikaw pag nakarating ka sa PBA, hundreds of thousands ang sweldo buwan-buwan. Hindi pa kasama yung ibang perks. Pag may panalo ka, yung si Coach Norman Black, nag-coach sa Ateneo, nung manalo sila, binigyan lahat ng MVP ng tigi-tigis ang iPhone, yung mga players, nung nanalo sila.
So, may bonus. Manalo. May bonus. May award ka, MVP for that. May bonus. Talagang you reach it. Alam nyo, ginawa niya, mainit pa rin ng ulo eh. Wala sa PBA, nandun siya sa barangay, basketball sila sa barangay, mahilig po talaga sa barangay eh. Nakipag-away na naman. Pero mukhang nalamangan siya, binalikan niya. This time, may dala siyang 357. Pinutukan. Bang! Pangatlo, pang-apat, pang-limang putok, buti na lang hindi pumutok yung paso yung bala niya. Ang problema, kitang-kita sa CCTV. At hindi tinamaan yung kanyang kalaban. He's now in jail. Sa sobrang burden ko, sabi ko, Lord, gusto kong dalawin itong batang ito. Sabi ko nga sa pambira naman itong PBA na team na ito. Bakit hindi sinuporta? And then my son corrected me, may therapy siya, nagte-therapy yan. Anger management issue. Ha? Sabi ko. Alam nyo kasi pag hindi ka nagsimula dito sa justification, puspusan ka ng Espiritu Santo, anak ka ng Diyos, mahirap mabuhay, mahirap pigilin sabihin, wag ka nang makikipag-away kung di mawawala yung PBA contract mo. Yes sir, yes sir. Naglaro siya, hindi naman PBA yun. Nalamangan siya. Biro mo, sa sobrang galit, kukuha ka ng baril, babarilin mo yung naka-basketball mo. Pag tinignan yung record mo, hanggang doon sa nag-aaral ka talagang basag ulo. Basketball player, basketball brawler. So sad, that guy. And I'm praying that I could visit him in jail. And the entire PBA is sad. Because talented eh. Ang hirap i-manufacture nun. Kaya nga dapat magsimula siya dito. Yung pag-pray po natin na makakilala siya sa Panginoon, justification. Kasi yung sanctification, susunod yung dahan-dahan eh. So, kung nag-iisip kayo, kung makikita niyo po ito, minsan, nagtataka kayo, bakit hindi ko magawa yung tama, di ba? Gusto kong gumawa, Gusto kong bumait, pero gusto kong bumait, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mahirap talaga. Hindi mo kaya, Brad. Kaibigan. Sis. Sir, ma'am, hindi nyo kayang mabuhay ng matino, ng makatuwiran. Maliban si Kristo'y nasa puso mo. Napaka-into tayo. Minsan, ito sinasabi po, ayan, pasensya na, nabigla lang ako. Hindi galing sa akin yan. Brad, kung galing sa bibig mo, galing sa'yo. Ay, nabigla lang ako. Diba? Yung mga ginugulat, tas kung ano yung mga pinagsasabi, galing yun doon. Kaya nga, bilib ako doon sa mga, diba? Nagpipigil talaga. Talaga, magpigil ka. Kaya nga mas mabuti, bago ka lumabas ng bahay, nakasakay ka na sa kotse, pray ka na. Kasi ang hirap po talaga eh. Ako po, galit ako sa mga reckless driver. Sinesermonan ko po. Pinapara ko po. Inukuha na ko pa ng lisensya. Hindi naman ako tinatanong kung pulis ako. Binibigay naman. So, sabi ko, reckless driving ka. Pati nga lisensya. Pero ngayon hindi na ho. Kasi waste of time. I-video nyo na lang, report nyo na lang po. Pero napakahalaga, meron niyang kapalit po, no? Minsan galing sa puso mo. The other effect is, nasasanay kang magsalita ng hindi maganda, magiging kasanayan yan. So, galing sa labas, ikokorrupt ka niya from within. Kasi yung hindi mananampalataya, galing sa loob yun. Kung Kristiyano ka, sanay ka na magsalita ng hindi maganda. Di ba, yung meron nga pong isang meeting na may isang tayong leader of the land, nagsalita siya, nagmura. Saka green na joke. Mga pastor rin nanonood, nagtawanan. Nakuha sa video. Di lagot. Nabati ko sila, mga Baptist pa naman kayo. Tinawanan nyo yung joke na yun. Diba? Kaya, pigil. Diba? Kasi pag ang katabi mo, tumawa to. Matatawa ka na rin. May video.
And look at this. Mark 7:20-23. Pag ikaw ay hindi mananampalataya, ito ang ano. At sinabi rin niya, Mark 7 verse 20-23, ang lumalabas sa tao at nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. What defiles you is what comes out of your mouth. Alam niyo, minsan may nagsabi sa akin, Pastor, weakness niya. Talaga, weakness niya, babae. Weakness niya. Gano'ng katagal na siya ganyan? Mga 25 years na. Brad, hindi yan weakness. Wickedness yan. Ang ibig ko sabihin, hindi talaga siya Kristiyano. Kasi babagabagin ka ng Espiritu Santo, plus papaluin ka ng Panginoon kung ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nga importante, Ephesians 4:20, huwag kayong gumamit ng masasamang salita kung hindi yung makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig. Yan! Mabuting bagay, yan ang sabihin mo. Encouragement, yan ang sabihin mo. In our context now, pag meron kang meme na maganda, ipasa mo, i-forward mo. Pag merong meme o post na pangit, wag mo nang ipasa. Brad, wag mo nang ipasa. Ngayon, kunyari, nasusunog na bus sa EDSA. Siguro pwede kasi may iwasan ng mga kaibigan mo. Pero yung makita mong merong mga patay, bakit mo ipapasa? Tanong ko lang, bakit? May bad news, merong nahuli o whatever. Wag na po. Kasi sa news, marinig natin yan. Saka so much negativity in the world, wag na kayong mag-forward ng masamang meme, masamang news. Meron ba naman nag-forward ng suicide? Wag. Don't forward it. So, anong application po natin ngayon? So ito hindi lang bibig sa context natin, social media. Post only that which is good and edifying. So application, ano bang lumalabas sa iyong bibig? Pinapalakas ba nito ang mga tao o sinisira sila? Ito ba ay naghihikayat o nagpapababa ng moralidad? Ito ba ay nagpapagaling o pumapatay? Ano ba yung fina-forward mo? O siguro, ano ba yung pinapanood mo? Burahin mo yan sa YouTube mo, burahin mo sa TikTok. Kasi pag pinanood mo yan, pansinin mo, sunod-sunod na ilalagay nila yun sa iyo. So, final thoughts po. Ang isa sa pinakamasamang anyo ng panlilinlang ay maligaw ka ng mga huwad na guro o false teacher. Ngunit ang pinakamasamang panglilinlang sa lahat ay paglilinlang sa sarili. So ang aming panalangin ay hindi mo pagdudaan ng iyong kaligtasan kundi upang makatiyak dito. At kung merong anumang kawalan ng katiyakan, magpasya ngayon na tapusin. At kawalan ng katiyakan na ito minsan at para sa lahat. Sa makatuwid, ang pagsusuri sa sarili ay mahalaga hindi lamang para sa communion natin ngayon, kundi sa buong buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Tulungan mo po kami, Panginoon, sagutin yung katanungan na ito na kami ba yung mabuting puno? Tulungan mo ko, Panginoon, kung anong lumalabas sa aming bibig ay yung kaaya-aya at nakalugod-lugod lamang. Pero Panginoon, iba sa amin dito ay nag-i-struggle sa kasalanan. Meron po kaming perennial sin na madalas gawin. Sa sobrang makasalanang gawain, Panginoon, nahihirapan kami, nagdududa na rin kami sa aming kaligtasan. Pero salamat sa pagpaalala, sinabi po sa 1 John 1:9, bago tayo humarap sa communion, kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, humingi ka ng tawad sa Panginoon.
Sinabi sa Juan 1:9, kung ihahayag mo yung kasalanan, siya'y tapat at makapangyarihan, ikaw ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng kapatawaran. Panginoon, nananalangin po ako sa iba sa amin dito, Panginoon, na mayroong kasalanan na madalas namin gawin. Panginoon, patawarin mo kami. Kami anak ng Diyos, dapat kami mabuhay ng matuwid. Dapat kami mayroong fruit of the Holy Spirit. Marahil lang iba naman sa atin ay sanay na tayo sa kasalanan. Pandaraya, pagkikiapid, pagiging walang niya, pagnanakaw, pagiging addict sa substance o sa sexual addiction. Marahil hindi nga tayo Kristiyano. Pwede tayong sumama ngayon sa communion, pero ang tanong ko, tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Kung gusto mong makatiyak ngayon din, manalangin po kayo na ganitong sa inyong puso, sa inyong isip. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat walang kasalanang karumal-dumal o madumi na hindi mo papatawarin. Humingi po ako ng tawad. At tinatanggap kita, Jesus, sa aking puso bilang Panginoon ng aking buhay. Tulungan mo akong sumunod ayon sa iyong turo sa Biblia at bilang aking tagapagligtas. Panginoon, salamat po sa kapatawaran sa kasalanan. Salamat sa regalo na buhay na walang hanggan. At sa regalo na maging anak ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.